Alright, reaction video tayo mga kaibigan dito sa nagtitrending ngayon na ito na, Pilipinas magpapadala ng barkong harang sa Chinese vessel na namataan sa Catanduanes. Ito na mga kaibigan na talaga namang mapapawaw ka or wow na wow sa gagawin ng Pilipinas ngayon. Ito na. Magpapadala ng barko ang Pilipinas para harangin ang Chinese vessel na namataan sa Catanduanes. Ayan mga kaibigan, narinig natin ha. Magpapadala ang Pilipinas ng barko, okay, na harang sa barko ng Chinese. Okay. Alright, ulitin natin. Okay, good news to. Papadala ng barko ang Pilipinas para harangin ang Chinese vessel na namataan sa Catanduanes. Meron na ring radar system ang Philippine Air Force na didetect sa mga eroplano at barkong pumapasok sa ating exclusive economic zone. At nakatutok si June Veneracion. Hey, 24 for real. Real na real. Kuha ito sa Chinese flag research vessel na Shenku nang mamataan sa dagat bandang Catanduanes. Una yung namataan itong April 25 sa silangan ng Rapu-Rapu Island, Albay. Anong ginagawa Bagamat dyan? nasa northeast na ng Gamay, Northern Samar kaninang umaga. Palipat-lipat umano ito ng pwesto at hindi sumasagot sa radio challenge ng AFP. Nako, ay mukhang nanunukat ito or sinusukat niya, okay, or may ginagawang something itong Chinese vessel na ito. Okay, continue lang. Ang susunod po natin hakbang ay magpadala ng barko para i-intercept at alamin kung anong ginagawa ng barkong yan within our exclusive economic zone. Kung halimbawa nga sir na itong barko na ito ay may ginagawa, ano naman ang magiging possible na gawin ng barko ng Pilipinas kung halimbawa itong barko ay may ginagawa? Okay? Ulitin nga natin. Umaga. Palipat-lipat umano ito ng pwesto at hindi sumasagot sa radio challenge ng AFP. Ang susunod po natin hakbang ay magpadala ng barko para i-intercept at alamin kung anong ginagawa ng barkong yan within our exclusive economic zone. Pero ako alam ko na ang ginagawa niyan. Sinusukat yan o kaya nagsusurvey. O kaya may hinuhukay. Alam na. Kukutin niyo lang. Ang malinaw sa ngayon, namataan ito sa silangan ng Pilipinas na malinaw ng mas malayo sa China at hindi sa West Philippine Sea, kung saan may inaangking mga teritoryo ang China na bahagi ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Sa gitna ng ganyang pagpasok ng foreign vessels, napapanahon ang turnover ng mga makabagong kagamitan tulad ng unang mobile surveillance radar system ng Philippine Air Force. Wow! Maganda ito mga Ang kaibigan. TTS P-14ME ay bahagi ng 5.5 billion pesos sa defense contract ng Pilipinas sa Japan. Wow! PH Air Force, okay? Meron ng mobile surveillance radar system na detect sa mga barko ng EEZ. Grabe ito mga kaibigan. Ibang klase na ngayon ng Pilipinas. Talagang malakas na. At lalo pang pinapalakas. Kauna-unahan ito. Kauna-unahang Air Force mobile surveillance ng radar system. Kasi bagay, ang China naman, kahit di mo radarin yan, magpalipad ka lang ng aeroplano, kita na yan ang ginagawa dyan. Okay, continue lang. It adds our scope of domain awareness, particularly in the aerial domain. No. Ay sir, kung halimbawa naman ma-detect na nandoon na sa yung barko ng Chinese sa pasok na, okay? Malapit na sa Pilipinas, ano naman ang magiging move ng Pilipinas nito? Ayun ang katanungan. Okay, continue lang. It adds eyes. Kumbaga nadadagdagan tayo ng mata. Sa oras sa pangangailangan, pwedeng ipadala sa iba't ibang panig ng bansa ang radar system. Wow! Sa harap ng umiinit na tensyon sa West Philippine Sea, posibleng doon i-deploy itong mobile surveillance radar system ng Philippine Air Force. May kakayahan itong makadetect ng mga eroplano at barko. Ayun, na naman pala. Hindi lang barko. Okay? Pati eroplano. Okay, continue lang. Well, it's possible that we can also deploy it in areas of the West Philippine Sea, given that we have a platform that can accommodate its size and its weight. It will play a significant role in bolstering the Philippine Air Force's capabilities in maintaining situational awareness in our airspace, ensuring that we maintain a watchful eye on the horizon for potential threats. Para sa GMA Integrated News,
June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Thank you. Okay. Thanks God. Ang masasabi lang dito ng sambayanan mga kaibigan ay thanks God. Itong magpapadala na ng barkong harang sa Chinese vessel. Dapat noon pa ito ginawa eh. Kasi nga itong Chinese mga kaibigan, namimiasa na ito. Nalabas-pasok sa Pilipinas na siguro sa tingin nila, okay? Na okay lang siya pumasok dito. Okay lang mangangkin. Total, hindi naman tayo inaharang ng mga Pilipinas eh, ganon. Ngayon, okay? Ngayon ay may haharang na. Ayan na nga. Salamat. Thank you. Thanks God. May haharang na, okay? Kaya lang, ang tanong dito ng masa, okay? Tanong ko rin. Kung alimbawang itong Chinese ay nasa loob na nga, okay? Malapit na sa kalupaan ng Pilipinas. Anong gagawin? Harangin, okay? Ay kung ayaw, halimbawa, pumasok naman ang Coast Guard ng Chinese, ano naman gagawin? Harangin nga. At diba common sense? Pero bubumbahin ng tubig, siguro, hindi pa natin masasagot yan. Kasi nga, yan ang ini-expect ng isang bayanan. Kung halimbawa pumasok sa teritoryo na talaga o yung sa lupa na, nanguhukay-hukay na, bubumbahin ba ng Pilipinas itong barko ng China? Ayan ang hindi natin masagot mga kaibigan. Pero itong maliwanag lang dito, itong radar, okay, radar ng Pilipinas ay meron na, okay? Meron na tayong radar na pag pumasok ang eroplano or barko, ay detect na mga kaibigan, okay? Madidetect na. At pag nadetect na, ay alam na ang mangyayari. Pag nadetect na, halimbawa ay nadetect na nga na may lumipad, okay, na eroplano. Yung lemeng. Okay, reaction. Bahala na kayo mga kaibigan. Kayo nang bahala yung sagot kasi naguguluhan ako. Mahirap na magsalita rito eh. Okay, basta maliwanag dito, yung ang Pilipinas ay may radar na at magpapadala ng haharang na barko sa Chinese vessel na namataan dito sa Catanduanes. Paikot-ikot ito. Chinese talaga. Mga loko-loko. Oh. Ang layo. Ang laki-laki ng China eh. Pilipinas pa ang gustong sakupin. Nananakop na talaga ito ng pasaway. Alright. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Ano masasabi nyo dito sa barko ng Pilipinas? Pero tuloy-tuloy lang mga kaibigan. Tuloy-tuloy yung balikatan exercise na nagaganap ng Amerika, France, Australia at Pilipinas. Kaya lang itong mga Chinese, barko ng Chinese, nakabuntot. Parang aso. Nakabuntot sa ginagawang balikatan ng Amerika at Pilipinas. Pero wala namang act of war na nangyayari pa. Ibig sabihin ay nagsusurvey siguro sila, nanonood. Tamang marites lang ang Chinese ngayon, okay? Alright. Hanggang dito na lang mga kaibigan at subscribe my channel. Reaction video lang ito dito sa bagong kagamitan ng Pilipinas. Okay? Subscribe. Thank you.